may isa pang babala ang Department of Health sa atin ngayong summer, ang pagkalat ng napakakating kuto. Kung tutuusin, simple lang naman daw ang remedyo para sa mga ito. Inaaraw-araw na ni Nanay Daisy ang pagsuyod sa buhok ng anak at pamangkin sa dami ng kanilang kuto. Ang mga kalaro nila, imbis na maglaro, ay tumutulong na rin sa pagtiris ng kuto at lisa. Nakakainis po, tapos nangangatip po, tapos hindi po nauubos. Kamot ng kamot yan tuwing gabi, tsaka umaga, pagkagising. Uso tuwing summer ang kuto dahil nabubuhay ang mga lisa o itlog ng kuto sa mainit na temperatura. Sinisipsip ng mga kuto ang dugo ng anit na dahilan ng pangangati nito. Siyempre masakit yan, makati. Pag kinamot mo yung ulo mo, pwede ka magkapigsa, pwede mag-impeksyon. Madaling magpalipat-lipat ang mga kuto kaya dapat iwasan ang paghiram ng suklay, sombrero o unan sa taong may kuto. Wala sa linis o dumi ng lugar na tinitirhan ang pagkakaroon ng kuto dahil kahit nasaan ka man, pwede kang mahawa basta't may makasama kang sino man na meron nito. Payo ni Doc, pinakamabisang solusyon ay ang paggamit ng shampoo na may gamot na pumapatay sa kuto. Pero may mga practical ding kuto busters. Isa rito ang pagpahid ng mantika sa buhok. Balutan ito ng plastik sa magdamag at saka banlawan. Pwede rin gamitin ang suka o maligamgam na tubig sa pagbabanlaw sa buhok. Bukod sa tao, pinuputakti rin ng parasites tuwing summer ang mga alaga nating hayop. Ang kanilang kalbaryo, mga garapata. Ang mga garapata at saka fleas, mas madaling mag-hatch yung mga eggs nila during summertime. Pwedeng magkaroon ng mga blood parasites na which is fatal din sa aso pag hindi po naagapan. Para iwas garapata, maaaring gamitan sila ng anti-parasitic soap at shampoo, powder o spray. Bigyan din sila ng summer haircut para mas madaling matanggal ang mga garapata. Patricia Mangune, News 5.